Magandang araw mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang interesting na topic. Mga uri ng babae na mabilis tumanda. Napansin nyo ba na may mga babae na parang kahit mga 40s or 50s na sila ay fresh na fresh pa rin tignan, glowing at mukhang bata pa. Samantalang may iba naman na nasa 20s o 30s pero bakit parang ang bilis nilang tumanda at nagmumukha silang haggard. Maraming factors kung bakit nangyayari ito. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, the one who is always angry. Ito yung laging galit. Alam nyo mga karelasyon, ang constant anger ay hindi lang nakakasira ng relasyon, kundi pati na rin sa balat at katawan mo. Kaya kapag ikaw yung babae na mainitin ang ulo, maliit na bagay lang ay galit na galit ka na. Ito ang mangyayari sa iyo. Talagang literal na mabilis tumanda ang itsura mo. Kasi kapag lagi kang galit, lagi kang nakabusangot, laging masama ang araw mo, ang dami-dami mong pinoproblema, iniisip, ang katawan mo ay naglalabas ng stress hormones at ang pangunahing ginagawa ng cortisol sa katawan ay nagtre-trigger ng inflammation. Ang resulta niyan, yung balat mo ay nagsasag, nawawala yung elasticity, ang mata mo nagkakaroon ng mga wrinkles sa forehead, sa paligid ng mata, at sa mukha mo. Nagkakaroon ka ng dry skin, naglalabasan yung mga pimples. Bukod pa dyan, kapag lagi kang galit, nagiging tense ang mga muscles mo, lalo na sa mukha. Kaya 'di ba, kapag napansin niyo ang mga babaeng laging galit, ang tigas ng mukha, ang tigas tignan, yung aura nila. So, tips para makaiwas. Lahat tayo may problema. Sari-saring mga pinagdadaanan sa buhay. So, dapat alam natin kung paano ito i-manage. Huminga ng malalim bago mag-react. Subukan ang meditation o yoga para ma-release yung galit. Piliin ang mga laban mo sa buhay. Hindi lahat ng bagay ay dapat pinapalaki or pinoproblema, okay? Sabi nga nila, ang babaeng marunong magtimpi, mas nagiging fresh at classy ang dating. Number two, the one who has regular intimacy. O eto na yung babae na sagana sa bembang. So, maaring ito ay controversial. Pero meron talaga itong epekto sa pagiging mas batang tignan, mapababae or lalaki. Kasi alam nyo, ang tao na sagana sa S, marami ang positive effects ng S na may direct impact sa itsura mo. O, di ba? Pansin nyo, kapag ikaw ay may karelasyon, nagmamahalan kayo, at sa usaping S, regular na ginagawa nyo, so ikaw ay talagang sagana sa ganitong intimacy. Ang effect nun, ikaw ay mas nagiging masaya, fulfilled ang pakiramdam mo. Yung positive hormones ng katawan mo ay sumasabog. Lahat yan ay may positive effect sa itsura mo. Sa balat mo, mapapansin mo na ikaw ay glowing. Parang makinis, parang fresh ang balat mo. Yung itsura mo, nagiging fresh tignan kasi ikaw ay nakangiti. Dahil ikaw ay contented. Napakahalaga ang intimacy sa pagiging fresh tignan, mas batang tignan, mas maganda, mas umaangat yung itsura mo overall, physically, at nagre-reflect din yan sa iyong emotions, okay? Kaya ladies, kung meron na kayong partner, nagmamahalan kayo, yan na ang gawin yung regular na gawain nyo. At sigurado na yung mga stress na yan, nawawala at napapalitan ng magandang ngiti, magandang aura, fresh, mas batang tignan. Number three, the one who is always anxious. Ito yung laging balisa, laging nag-aalala, laging iniisip yung mga maaring mangyari, okay? Ang anxiety, ito ang isa sa pinakamatinding magpabilis ng pagtanda.
Ang taong laging balisa, nag-o-overthink, puno ng worries, ay talagang mabilis magkaroon ng mga fine lines at mga eye bags. Ang mga taong ito kulang sa tulog dahil hindi mapakali ang isip. Isip ng isip ng isip ng walang humpay. Nagiging mahina ang immune system kasi lagi kang kinakabahan, lagi kang puyat. So para maiwasan ito, mag-focus ka sa present moment. Kasi ang mga anxious na tao, kumbaga advance masyado ang isip nila. Natatakot sila sa mga maaring mangyari in the future, bukas, sa makalawa. Kung ikaw yung tao na anxious lagi, ito ang dapat mong gawin. Kausapin ang mga taong mapagkakatiwalaan para mailabas mo ang iyong mga hinaing, ang iyong mga kaba, mga takot, at makakatulong din ang magdasal. Number 4, the one who has unhealthy lifestyle. So ito na yung babae na mali ang kanyang ginagawa. Alam niyo, ang lifestyle ng tao, napakalaki ang effect sa katawan mo, sa itsura mo. So kung unhealthy ang lifestyle mo, sigurado na puro negative ang magiging effect niyan sa katawan mo. So ito yung mga unhealthy lifestyle. Mahilig kang uminom ng alak, ang lakas mo pang magyosi, wala kang hilig mag-exercise, lagi kang puyat, at ang diet mo, puro unhealthy, poor diet. So what would you expect of you? Kung ano yung ipinapasok mo sa katawan mo, ganun din ang outcome. Ika nga, kapag basura ang ipinapasok mo, basura din ang lalabas. Kaya ladies, kung gusto mo na mapanatili ang youthful looks, fresh na aura, mas maganda ka, mas attractive ka, practice a healthy lifestyle. Itong mga nabanggit kong mga unhealthy, huwag mo nang gawin. Or kung ginagawa mo, tanggalin mo yan. Kasi walang maidudulot na maganda yan. Okay? Yung mga masasamang bisyo, yosi, naku po, ang lakas makatanda yan. Subukan mong magyosi ng dire-diretso. Tignan mo yung itsura mo. Bukas-bukas, sigurado, para ka ng lola. Okay? Kasi dry na dry ang skin mo dyan. At syempre, yung pagpupuyat, malakas makatanda yan. Lahat yan, kapag pinagsama-sama, perfect recipe para masira ang katawan at ang ganda ng isang babae. Number 5, the one who is always stressed out. Ito talaga ang pinakamatindi sa lahat. Ang stress talaga ang isa sa mga silent killer ng mga kabataan at sa mga kababaihan. Kapag palaging stressed, hindi lang wrinkles ang lumalabas, kundi pati hair fall, acne, hormonal imbalance. Nagiging mas mainitin ang ulo at mas nagmumukha kang matanda. Dapat marunong kang i-manage ang stress. Matutong magpahinga, mag-unwind, kahit ilang araw lang. Kung talagang kinakailangan, do it, okay? Gumawa ng activities na nakaka-relax. Magbasa ng paboritong libro, manood ng mga nakaka-relax na movies. O kung mahilig kang magluto, magluto ka. Makinig ng music na nakaka-relax, okay? At matuto kang magsabi ng no, hindi, para hindi na madagdagan pa ang mga responsibilities mo. At ang mga taong nasa ganyang mga sitwasyon, hindi kaaya-aya ang mga itsura nila. Talagang matandang tignan. Ayan po ang mga ilang mga bagay na nagpapatanda sa itsura ng isang babae. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.